mga ka-sweet life, narinig nyo na ba yung bagong nagva-viral ngayon na tinapay na Crescent Honeycomb na siya naman natin gagawin for today's video? So dito guys, hindi tayo gagamit ng ating pan mixer this time. Ang gagamitin natin ngayon ay itong ating dough silicone bag. Ayan. Nga maraming ayaw sa pagbe-bake dahil wala nga daw silang mixer na katulad ng ginagamit ng lola nyo. Kaya ito naman guys ang ipapakita ko sa inyo. So available to dun sa ating link. Tingnan nyo lang dun. Ilalagay ko na lang sa ating link. So may dalawang size siya guys. Isang maliit at isang malaki. Ayan, dalawang binili ng lola nyo. Para pag konti lang binibig natin, pwede tayong gumamit ng maliit. At pag madami naman ay itong ating malaki. So, ang gagawin lang natin napaka-simple guys. Simpleng-simple. Ang gagawin nyo, wala kayo ng bowl. Tapos, ilalatag nyo lang to. Kasi nga sabi ko sa inyo guys, ang pinaka-hate ko sa nagbe-bake ay yung nagmamasa. Kaya talagang lahat ay automatic sa lola nyo. Ang paraan naman na to, ayaw natin madumihan yung kamay natin. Sa mga magtatanong ng sangkap, ilalagay ko na lang dito sa ating screen at sa comment section para malaman nyo kung gaano kadami yung ating ginamit. Tapos, itong ating asukal. Ayan. Gatas. Yung ating yeast. Ang gamit nating yeast guys ay yung gold. Malamig ang panahon. Kasi nga mas madali siya guys na aalsa. Butter. Tapos, wala kayo bang gagawin kundi, ayan, tanggalin lang siya ulit. At isarado. Ito yung kanyang lock guys. Para safe at hindi lumalabas yung pinakaharina. So dito, hindi nyo kailangang maghalo ng gamit ang inyong kamay. Alam nyo guys, yung flour nyo, depende yan sa gagamitin yung flour. Ang ginamit natin ay itong ating soft flour. So, hindi siya masyadong umalsa guys, no? Kaya ang ginawa ko, nag-add ako ng another 2 cups na itong ating bread flour. Ito talaga bread flour talaga siya guys. Ang gagawin nyo, mag-a-add kayo ng bread flour. Tapos, nag-add lang din tayo ng ating yeast. Kasi yun talaga ako hirap guys kapag ito ang ginagamit ko, yung soft flour. Kasi all purpose din naman siya, pero hindi ko gamay itong brand na to. So ayan guys, ganyan yung itsura niya sa loob kung makikita nyo. At yung texture niya, ayan, saktong-sakto lang. Hindi na dumihan yung inyong kamay. So ito na yung ating dough guys. Ayan. Ang pango guys. So ayan. Silalagay lang natin siya dito sa ating bowl na may mantika at tatakpan natin ng sarap. Tingnan nyo guys, di ba? Hindi na dumihan yung kamay natin. Papaasahin lang natin siya dun sa ating oven na binuksan natin ng konting init lang guys. I-rest lang natin siya. Tapos dito naman guys, gagawa tayo ng ating syrup. Ang gagawin lang natin, maglalagay lang tayo ng ating 1 cup ng tubig, 1 cup ng asukal. Maglalagay din tayo ng mga 1 kutsarang honey. Ayan. Tapos yung iba guys, naglalagay ng kung ano-anong flavor like lemon or ng tawag dito ng apple. It's up to you kung ano yung gusto nyong ilagay. So ako guys, gusto ko siyang lagyan ng lemon peel. Ang bango kasi talaga ng lemon peel guys. Ewan ko pa, na-addict ako sa lemon peel lately. Okay. So okay na yan guys. Hintayin lang natin to guys, medyo maglapot. It's up to you kung gaano kadami yung gusto nyo ilagay na asukal. Tapos ito na guys yung ating lemon syrup, pinatay na natin. So ito lang yung ginawa natin, ano. So kung makita nyo, medyo naglapot lang siya ng konti. So okay na yan guys, kasi hindi natin kailangan gawing candy. No? Pagkatapos natin mapaalsa yung ating tinapay, eto na siya. At ang gagawin natin, ito yung pangalawang pagmamasa. Kaya dun sa ano ko guys, sa machine ko, hindi ko na kinakailangan gawin to kasi siya na yung kusang nagmamasa after ng 30 minutes. Eto, manual lang talaga, ikaw talaga yung magmamasa. So, ang gagawin lang natin, tatanggalin lang natin yung hangin ulit. And then, saka natin siya mamasahin ng konti at ipa-flat. Ito yung gagamit tayo ng ating cookie cutter na kung saan guys ay yun yung gagamitin natin na parang mag-shape
shape siya ng gyoza. At naghiwa tayo dito guys ng cream cheese. Actually, para sa akin, mas masarap yung ano guys, yung processed cheese o yung keso sa atin. Kasi pag cream cheese, medyo maasim guys. At saka nakalimutan ko guys na sabihin na naglagay nga pala ako dito ng 5 kutsarang yogurt. Kaya lang, for me, mas okay sana na walang yogurt kasi umaasim talaga yung tinapay. Yung iba kasi gustong-gusto yung maasim ang tinapay. Ako talaga ayoko. So, yung mga natira natin na to, pwede nyo ulit yan gamitin. Mamasahin nyo lang siya ulit. Same procedure for flat. Tapos ika-cutter. Hanggang sa maubos nyo yung dough para hindi masayang lahat magamit nyo. Pagkatapos nito guys, ay i-rest natin siya. Kung makikita nyo, meron tayong 2 tray na ginamit. Yung isa kasi kailangan ay circle. Kaya nga siya tinawag na honeycomb. Kasi yun yung pinaka-disenyo niya talaga bilog. Dapat minsan yung iba parang moon yung shape. And then after natin napaalsa guys, pinahiran ko lang siya ng itlog. Tapos ang iba guys, talaga naglalagay nitong ating sesame seed. Ako ayoko kasi may sesame seed. So yung isa lang ang nilagyan natin. Yung bilog natin ay hindi ko talaga nilagyan. Pag malaki ang oven nyo, pwede nyo siyang i-bake sa 160 na init. Dahil maliit lang yung akin ay nilagay ko lang siya sa 140 tapos sa loob ng 30 minutes. Tapos nung naluto na yung ating tinapay, habang mainit pa ay ilalagay na natin yung ating lemon syrup at ganyan na yung kanyang itsura para na-absorb na niya habang lumalamig sila. Siyempre, hindi mawawala yung ating taste test na siyang inaabangan nyo at nandolan nyo. Ito yung ating ginawa. Ang bango. Lalo na yung lemon natin, guys. Itadakimasu. Ang sarap. Alam niyo yung yung cream cheese. Ang sarap. Parang pandesal. Ang lutong ibabaw. Yung lemon sugar natin, guys. Ang sarap. Parang pandesal. I think mas okay to kung wala siya yogurt. Yung orange actually na nilagay natin, nawala. Na-absorb niya. Pero hindi siya ganun kabasang-basa. Yung cream cheese natin. Kinakain ko, din yung nakikita tuloy. Ang liwanag. Pinatay naman natin ang dilim. Ayan. Ito yung tunay na kulay niya, guys. Kapag pinatay natin yung ilaw. Ang sarap. Uulitin natin to, guys. Tsaka iba yung lasa niya, guys. Alam niyo yung mga procedure ng tinapay, iisa lang naman ang pagkakagawa. Pero yung lasa niya kakaiba. Dahil dun sa sugar na ginawa natin, plus may konting yogurt. Almost same yung procedure na paggawa ng tinapay. Pero may kakaiba sa kanya. Masarap siya in fairness.